utang ngayon. Pero ang laki pa din ng inutang ng Duterte admin, definitely compared to Pinoy. Pero dumaan tayo sa pandemic eh. Kaya nang And again, the point. Hindi ako pwedeng umatras dito. Talaga, hindi ka talaga pwede. Hindi ka talaga pwede umatras. Kasi, kailangan nyo pang idikdik at diin na ma-convict si BP Sara kasi nga sobrang takot na ho ng mga ito. Di ba? Kaya nga napakarami lang tulong-tulong. Ma'am Lorna, Attorney Lorna, huwag mo namang, parang nakababa ang tingin mo kay Attorney Ferrer dahil bata siya. Bigyan mo naman ng respeto. They are the young lawyers now, are the future of the Philippines. The future may be a leader of the Philippines. No? Huwag mo namang ganyanin kasi sila po ang sumusunod sa inyong apak. Yes. Good morning sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Breaking news! Oo. Talagang kinakabahan na ho si Jubante. Hindi raw ho siya titigil. Kailangan daw ho niyang ipagpatuloy. Bakit? Dahil pag tinigil mo yan at pag upo ni BP Sara, mamaya si Jubante, mukhang kinakalabatutan na. Ito breaking mahirap pabagsakin si BP Sara. At yung criminal case versus BP Sara, ay talagang ayon sa hinamon na ho. Hinamon na ho ng legal team ni BP Sara itong pagpapatuloy na pinagpapatuloy na kasong grave threat laban sa kanya. Nako po. Yaang mga kaso-kaso na yan. Wala na yan. Oo, ano nyo lang yan, plan B nyo na lang yan. Yan yung mga plano nila. Pag hindi nila ma-convict si BP Sara, kaya nga ito si Jubante, lumabas na naman sa eksena eh. Lumabas na naman ho. At nagsasalita na naman. Kilala nyo ba? Yung nag-file ng Article 4 ba yun? Article 2. Isa siya. Kasama nyo si Max Alvarado ng Tagalaon yun. Sabi na Aling Ledesma, sila ho. Hinamon ho ng legal team ni BP Sara itong korte. Korte ba? Hindi, ganito yun. Ayon sa kanyang abogado, hindi dapat ituloy ng ordinaryong criminal court ang paglilitis sa isang kasulukuyang opisyal na maaaring ma-impeach habang nananatili pa ito sa pwesto. Tama nga naman. Diba? Hindi kasi plano talaga nila yan. Samantalang ang Department of Justice o DOJ sa pamamagitan ng National Prosecution Services o NPS ay nagsampa ng information para sa kasong grave threat laban kay BP Sara. Sa madaling salita, pinagtatalunan ngayon kung maaaring ituloy ang criminal case kay BP Sara o hindi na ituloy. Kasi pwede namang nasasakop na sa impeachment eh. Diba? Paandar lang ho yan ng mga prosecution dahil gusto nilang gipitin si BP Sara. Ngayon nga, pinapalabas nila na na si BP Sara gusto daw ng closed door meeting. What? Ayaw nga ni BP Sara makipag-ayos dito kay Nyagba. Tapos sasabihin nyo, closed door meeting pa. Ano kayo? Tagpinagping kwento? Wala kayo na umbugi. Eto na. Pasok na natin ho yung mga usapin ngayon. Attorney Harry Roque nagsalita na. May patama na ho sa prosecution. At andyan po yung join button kung gusto mo sumali sa ating komunidad. Pumindot ka lang Toing! Pindutin nyo lang yung join button. At syempre sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Ito yung mga banat ni Jubante. Maririnig nyo, maririndi ho kayo kung ano na naman yung kanyang eksena. Talagang kailangan mo ituloy yan.
ibirahin mo ng birahin si BP Sara dahil pagdating ng tamang panahon, takdang panahon, oo, weather lang yan, sabi ni Kuya Kim. Ito yung banat to. Ito tila nagising daw. Sino? Alamin natin dito sa balita na ito. Ay, mamaya na. Mamaya na yun. Ito lang muna sa dulo ng ating video yun. Ito lang muna yung isang abogado na nasuspindi. Kasi pinipilit niya na pinipilit niya na malaki daw yung inutang ni Tatay Digong. Pinipilit niya dito sa kanilang ini-interview. Ito napahiyaho. Okay, baka magalit ang mga manonood. I have to ask this question. Panahon ni Duterte, madami din tayong inutang, hindi po ba? Hindi po ba yung utang na binabayaran natin ngayon galing sa panahon ni President Duterte? Hindi naman. Hindi Kasi, lahat. pero Accumulated. ang pinakamataas na utang nung pumasok si Cory. Oo. Ay, naku ka. Itong mahilig to Alam ko dito sa abogado na to, piglawan ito Pero in fairness sa kanya, kahit na nasuspindi na, banat pa rin ang banat. Makati pa rin ang dila. Puro kachismisan pa rin ang nalalaman. Sabi ni Aling Marie, tuloy. Noon, natatanda ko talagang Yeah. wala kaming magawa dahil napakalaki ng utang. Tsaka galing kasi tayo napababa sa- na natin yan to Kasi nasa IMF tayo, World Bank, di ba? napababa na natin yan to 39.5 as a share of GDP. Yeah. Hindi na masama yan Kasi- in fact, that's the envy of many countries. Kasi globally, pag tinignan mo yung global debt versus yung global GDP, it's 95%. 95%. Kasi- Hindi naman masamang manghiram ng pera Of course. Kung Of ang course. return on investment, halimbawa, meron kayo isang project na magbibigay sa'yo ng 20% return, manghihiram ka 3%. It makes a lot of sense. Again, it goes back to quality of spending. Correct, If the oh. project is paying Yeah. for itself, then it's not really... Mas sinasang-ayunan pa ni yung ini-interview si Atty. Bondo kaysa dito kay... Masakit ang ulo niya. Hindi siya pinakikinggan. Malaking utang daw ni Tatay Digong. Malaki hong inutang ni Tatay Digong. Totoo. Pero mas malaki yung inutang nung sinabi ni Manong. At bukod doon, nangutang si Tatay Digong, may pandemic. At maraming infra. At marami hong nagawa. Hindi kagaya na nangungutang ngayon na nakanambugi. 21 trillion na ho aabutin ang utang. Wala hong napakitang kagandahan at wala hong proyektong pagmamalaki. Bukod tanging may pagmamalaki, yung baha. mga baha ho ang pagmamalaki. At yung katang-isip na rocket ship. Yung amo nila, yung boss nila. Kung hindi ho magsinungaling sa SONA, ilang beses na, 3 beses, 4 na beses. Napag-isipan pa magpalipad ng rocket ship. Wala pang 10 feet ang taas. Yun naman pala, hindi aabot sa kalabakan. Nakanambugi ka. Tapos yung basura. Isa-isa lang, Ito pa rin yung muna yung mga bilanggit. Isa-isa lang. Huwag masyadong magmamadali dahil alam namin, puro kasinungaling. Birahin mo, Atty. Jimmy. It's a debt, but it's not a Mas bad debt. malaki pa nga utang ng US and Japan Ang US, Bakit US mayaman about sila? 110, Sa Japan is China. about 250. I'm just forgetting my statistics kasi, Sek, pero if I recall correctly, sa 4 to 5 years ni BBM, yung sa dami ng inutang niya is almost the same amount sa 6 years ni President Duterte. So, I agree, mas madaming inuutang ngayon. Pero, ang laki pa din ng inutang ng Duterte admin, definitely compared to Pinoy. Pero dumaan tayo sa pandemic Kaya nang And again, the quality. Ay, naku ka. Oo. Iwas-iwasan. Minsan, yung dila kamutin Para hindi na mapahiya.
mismo sa harap-harapan ng ini-interview nyo, nasusupalpal ho kayo. Nasusupalpal ka pala. Hindi kayo, kasi si Atty. GB Mundok hindi naman papanig yan di sa amo mo. Tsaka wag mong pagmamalaki yung amo mo. Yung amo mo, nangutang, walang pandemic, walang proyekto, walang mapagmamalaki. Yun. Sa Digong, dumaan sa pandemic, ito. Wag na ho kayo mag-i-interview na hindi papanig sa'yo, ha? Mapapahiya ka ng... Mapapahiya ka lang ng gusto. Di ba? Kalorkay ka? spending. Ang quality of spending. Nag-build si Duterte. Nag-build. Yun. Pero, sir, may Kasi marami. proud ka doon sa panahon ni Pinoy. Maganda nga yung pero wala naman siyang ginawa, di ba? Infrastructure-wise, you mean? Nililinaw ko Aray ko! Ay! Wala na tayong masabihing pang iba. Minsan kasi, dapat mag-todo research at alamin ko sino i-interviewin. Nang dahil sa kanyang in-interview, nang dahil sa naggagaling-galing. Oo, napaya sa kanyang mismong pagtatanong. Alam niyo kulay nung ano na yan, yung abogado na yan. Alam niyo kulay niya, kung hindi pink, dilaw. Pero more on pink siya, 'di ba? Pero anyway, wala ho tayong problema sa kanya. Kaso nga lang yung way how to ask some question at ini-insist niya na Duterte na naman ang malaking utang, yun ang pangit. Ipagtatanggol natin, siyempre. Tatay Digong, hindi pwede yung anak ka ng toko naman, Kayo lang, sisirain nyo, mga Duterte. Wow, ano kayo, sineswerte? Diba? Mapunta tayo dito. Eto na. Ang banat ni Atty. Harry Roque. Meron ho siyang kasama dyan sa Europe. Ito yung kanilang pananaw dito sa nangyayaring impeachment ni Bibi Sara. Talaga naman tama ba ang prosecution sa nangyayari? Mali. Totoo, isang malaking kamalian. Yung mga asta nila hindi ho maganda. Yan ang malaking ginawa nila na hindi kaaya-aya sa taong bayan. Ang prosecution, ginagawa na lang film showing. Ginagawa nilang circus. Ang trial. 'Di ba? May mga nagpapasaring. Hindi maganda 'yun, boss. Hindi maganda magpasaring, lalong-lalo na kayo ho ay mga bar. Meron kayong mga pinangahawakang mga lisensya. Dapat nga kayo mga abogado. Alam mo, bibirahin dito si Taponan. Pasok kuya. Atty. Harry Roque. Magandang hapon po. Nandito po kami sa Europe ngayon. Yo. Yung dalawa ni Spokes, Harry. So, tuloy ang aming another episode of Ben and Harry. At syempre, dahil nagtutuloy na naman ng Ben and Harry, may gigisahin na naman kaming mga bangat dyan sa Manila. Yan. Diba, partner? Ay, salamat pala sa host namin ngayon, si Glenda. Ang nagbigay. Camera shy. Ben, Pero pinakamasarap na pinakamasarap na lipson sa dito Europa. sa Europa. Hindi lang sa Austria. So kung gusto niyo mag-order, yun ang sponsor namin ngayon. At saka gusto nyo matawag na pinakamasarap na lechon, patikman nyo kami na lechon. Para alam namin kung totoo. Pero si Glenda pala nagpapatikim sa amin. Kaya Sarap. Crispy yung litson niya. No? super crispy talaga. Ngayon, lilitsonin namin ngayon ang ibang tao na Yan. nasa Pilipinas. Yan. Lalo na yung prosecution. Hindi ko maintindihan yung ugali ni Kapunan. Ang tandaanan niya. Ginagawa niya yung hindi kaaya-aya kay Atty. Perer. Oo. Bata pa si Perer. At si Perer naman ay membro ng IBP, ng Bar Council ng Pilipinas. So, bilang professional na abogado, dapat ituring mo rin siya kahit bata naman siya. Ikaw naman matanda, ikaw naman talaga, Ma'am Lorna, Atty. Lorna, huwag mo namang, parang nakababa ang tingin mo kay Atty. Perer dahil bata siya. Bigyan mo naman ng respeto. They are the young lawyers now, are the future of the Philippines. The future may be a leader of the Philippines. No? Huwag mo namang ganyanin kasi sila po ang sumusunod sa inyong apak bilang mga tagapagligtas, taga-depensa ng mga
nasasawi at saka yung inaabuso ng batas. Ano. So, Spokes, ano bang masasabi? Well, alam mo, kaibigan ko yun si Lorna. Kilala ko yung personal. At alam ko rin na talagang isa siya sa pinaka-experience na abogado na sa tagal niya nagpa-practice. No? Dahil talaga naman, kapag kayo matagal na dito sa practice of law, alam mo nang gagawin mo. No? Pero nung minsan, naging young practitioner din siya. At nagkaroon din siya ng mga kalaban na mas matanda at mas marami experience sa kanya. Ako, my fondest recollection ay yung mga senior lawyers na nakalaban ko. Pero imbis na pinagsamantalahan yung aking youth, ay talagang tinuruan nila ako. Yun. Dahil ang sabi naman nila, nung minsan kami young practitioner din at meron ding tumulong sa amin, sa kanila no, para maging bihasa sila. Ito, kung mapapanood ito ni Tapunan, naku. Hindi dapat minamaliit yung mga mas mababang practice. Kagaya ni Attorney Christine Ferrer, 15 years in practice sa pagiging lawyer. At ito naman si Tapunan is 45 years in the history. Pero hindi ho nakita at walang magandang nakita ang ating kababayan. Especially doon sa mga nanunood ng trial. May side comment, abogada ka. Abogada ka, nagsa-side comment ka. Hindi maganda yun. At merong paratang, even though hindi sinabi mismo diretsahan kay BP Sara, pero yung statement may diin sa dulo na scam. Sino pinaparinggan nyo? Diba? Masakit yun, no? Yan ang pakatandaan nyo. Hindi ho kayo ang gagawa. Kayo ho ay kayo ho ay mag-i-imbis, tawag doon? Kayo ho ay mag-examine, magko-cross-examine, mag-examine, kung merong pagkakasala o wala. Dinadagdagan nyo pa na kayo ng bogi, ho. Ang sarap nyong diba? Tuloy mo, Atty. Halo. Sana ilang isipin ni kaibigan kong si Lorna. There was a time she was also a young practitioner. Pareho pa naman silang babaeng abogada. Napakahirap maging babae po sa isang male-oriented na profesyon. So sana nagtutulungan sila. No? Pero sa akin talaga, I can guarantee Lorna, my friend, na kapag tinulungan mo yung mas batang abogado, they will never forget you and they will never cease to be thankful for the wisdom and the training that you have imparted on them. No? Pero syempre, wala tayong magagawa. Ang impeachment kasi, partner, is politics and law. And syempre, nakatutok ang sambayanan sa trial. So, kinakailangan ipadala mo yung political message. No? At ang political message nga niya, ay yung sinasabi niya na, sabi niya? Scam. Yeah. Pero actually, stricken off yun, ha? Kasi nasa Kita nyo? Diba? Hindi ho pwedeng banggitin yun doon. Dapat nga yun, sinaway kagad ng presiding judge. Diba? At hindi na pinaulit. Meron pa kasi siya mga pahapyaw na may andilim, kung ano-ano. Yun yung hindi dapat pinapayagan. So, by Monday, so ngayon, magkakaroon ng ruling, lalong-lalo na yung ibang private prosecutor o prosecution team, nagpo-post sa kanilang mga social media account patungkol dito sa nangyayari. Strictly, dapat na kung ano meron nangyayari habang dinidinig ang kaso, ay dapat wala hong lumalabas. Kasi, hindi ho pinapayagan sa rule of law yan. Diba? Sa ruling ng korte. Mamaya malalaman natin kung ano sasabihin ni Mamang Criso patungkol dito. So anyway, pasok naman tayo dito sa usapin. Mukhang nilaglag na ata. Nilaglag na ba? Oo, ito alamin natin dito. Ano ba yung usapan dito? Ito. Ito na yung sinasabi natin. Mukhang nagkakalaglaga na ata sila. Oo, bakit daw ho? Ito hindi galing sa ating ito. Parang anong nangyayari? Parang wag na lang yan. Puro pera na lang yan. DPWH na yan. Pero merong lumalabas na issue, kagaya ng sinabi ni Congressman ng Caloocan,
na mas malaki daw ho yung confidential fund nito ni Sir Boss Amo Manager. Pero malalaman natin kung ano yung pag-uusap dito. Meron pang isa senador dito eh. Ano ba to? Every week na ho ba itong ano na to, yung programa na to? Kasi lagi natin nakikita si Sir, si Mr. Ombudsman dito sa programang ito. Oh, alamin natin ha. Pag binigyan mo sa DPWH yan, iba na naman ang itsura Patay na niya, naman no? tayo. Aray! Diba? Kaya magkano nga ginamit doon sa Senate building eh. Yung ano nga, yung immigration building, 10 years in the making. Ang kasya lang sa driveway, Wigo. Patras pa yun, patras. Ha? Patras. Patras pa. Oo. 10 years in the making. 10 years in the making. Di ito, wag na raw ho budgetan ng DPWH. Ganun ho ba? Ay, Mr. Paos. Ito ho, wag na ho masyadong budgetan. Alam niyo, mas maganda pa budgetan, alin? Yung edukasyon ng mga kabataan. Yan ang dapat ho pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Pero yung infra, itong pondo sa DPWH, nakawin lang ho yan. Sabi ni Aling Marie. Diba? Yan ang katotohanan. O, tuloy. Hindi, nakakalungkot, no? In-accept yun, diba? Hindi, tsaka, Accepted hindi, ba yun? Hindi pa, di ba hindi. in-accept? Nasa DOJ yan eh. Pero, di ba, isipin mo naman yun. Di ba, di ba mas 10 years in the making and more than 8 billion. ang ginagawa, Spent. 8 billion? Oh. Building na yun? Eh, yung kapitbahay niya, pinagbibili ngayon, 3 billion lang. Mas maganda pa. Maganda pa. Mas malaki, mas maraming modern, maraming kompleto. buildings na Stop the tinayo. corruption. Maraming So, buildings na tinayo ngayon na pwede. Kalahati, napunta sa Pagalitan driveway. kayo, mga engineer dyan. Hindi, maraming buildings Yung na SOJ pa ako. tinayo. Noon Senator na Maraming eh. buildings na tinayo na Oo. pwedeng yun na lang ang bilhin. Pwede ba yun? Under procurement? ginagawa nga eh. Para nagkakaproblema ka pag yun ang Ang ginawa sabi mo ko nga eh. kay Melvin Matibag, huwag nyo na ituloy yung building ng NBI. Bumili na lang kayo ng building. ng May glut building. ngayon. Mga existing. Oo. Marami sa EDSA, Ang nakikita ko. pangit ang lalabas dyan. Ang dami. Ang tanong kasi dito, Ombudsman, doon sa procurement law kasi, ang daming magiging problema kasi pag procurement mo built up na. Medyo Ayan Pera ho, budget ho pinag-uusapan dito. 8 billion, 3 billion. Pero mapunta tayo, mukhang ayaw na ho talagang tigilan daw nitong mamang ito. Yung usapin, saan? Sa impeachment ni BP Sara. Galingan nyo ng gusto, boss, Amo Manager. Pagdating ho ng tamang panahon, isa ka sa mga nag-file ng impeachment complaint labang kay BP Sara. Ngayon, mukhang wala na hong mangyayari at walang conviction mangyayari. Meron naman silang ingay. Kaya yung ingay nyo, sobrang pag-igihin nyo. Sobrang galingan nyo ng gusto. Para naman pagbalik at pag-upo ni BP Sara, kayo naman. Alamin natin dito kung ano yan. Pasok mo. Si Jubante yan, ha? Ayon yan kay Manila Congressman Benny Abante. Bumababa na raw kasi ang tiwala ng publiko sa bise. Sorry Wag ho kayong mag-iimbento Jubante. Bumababa na raw yung tiwala ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Diyan ho kayo nagkakamali. Hindi namin papayagan yan. Alam nyo kung ilan porsyento ho ang naniniwala at trust rating ni Sara Duterte sa Bisaya. 26% at 76% sa Mindanao. Saan ka pa? Yun ba yung sinasabi niyo walang tiwala? Galingan nyo. Yung talagang solid, na talagang makukonvict nyo si BP Sara. Yun ang gusto namin. Para pag halimbawa na quit, may kwento naman ho kami pagdating ko. Ng usapang paniningil ni BP Sara daw di umano, sabi ni Aling Ledesma. Habang tumatagal ang impeachment trial. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. Ang labang ito, itutuloy ko. Tuloy mo. Yung laban na sinasabi mo. At galingan mo ng gusto. Yung hindi ka na sasabihin na hindi ka na mababalikan pagdating ng 2028. Yun ang ituloy mo. Pero halimbawa, natapos itong impeachment,
Si BP Sara ho. Ha? Andyan lang ho yan. Ha? Hindi ako pwedeng umatras dito. Talaga, hindi ka talaga pwede. Hindi ka talaga pwede umatras. Kasi, kailangan nyo pang idikdik at diin na ma-convict si BP Sara kasi nga sobrang takot na ho ng mga ito. Di ba? Kaya nga napakarami lang tulong-tulong. Pero, boss, ang tagal mo nawala Nagsalita ka rin sa wakas. Oo, bakit kaya Kulang pa ito Meron pa silang mga taga-banat kay BP Sara Pero anyway, boss, sabi ni Aling Ledesma, yung script at pagdidiin kay BP Sara, tindihan nyo na sobra Para siyempre, pag si BP Sara naman nakaupo, yung Agila ng Davao naman na nakaupo, kayo naman, hindi puro Duterte lang. Hindi pwedeng umatras. Talaga. Patitinag at tuloy ang laban ni Manila Representative Benny Abante patungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Siya ang isa sa mga nag-endorso ng Cabrera complaint o ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Kita nyo, di ba? Dalawa sila ni Max Alvarado. Sila ho yung mga nag-file ng complaint na yan. Kaya pagdating ng oras, makikilala nyo, alam nyo, gigil na si VP Sara dito sa mga bumabati ko sa kanya Hindi ho siya tinantanan mula 2023 hanggang ngayon. Wala hong tigil ang banat sa kanya. At ngayon, yung mga bulager ho ay nagpapakalat na naman daw, hindi raw tinanggap ng kanilang amo o nitong singagba yung pakiusap ni VP Sara daw di umano na closed door meeting daw di umano. Wow! Si VP Sara? Si VP Sara, sinasabi nyo, makikipagkayos kay Ngagba? Wow! Saan banda? Kwento nyo sa unggoy, Kwento niya sa mga unggoy, baka maintindihan kayo. Baka magkaintindihan kayo. Pero kung sasabihin nyo, si VP Sara ay makikipag-agyos at gusto ng closed door meeting, nananaginip po kayo. Nananaginip lang po kayo. Huwag ho kayong gagawa ng chismis. Chismis ho yan. Yung mga banat nyo na chismis na makikipag-ayos. Si VP Sara. Tuloy. Kumbinsido naman ang mambabatas na nang dahil sa impeachment, bumabagsak na raw ang tiwala ng publiko sa Pangulo. Naniniwala ako. Na the Vice President Dahil sa impeachment. Hindi nyo nga alam, lumalakas ang mga Duterte. Nang dahil sa impeachment. Imagine, isang tao, 125 million lang pinag-uusapan daw di umano. Yung nauubos na sa Kaban ng Bayan, umaabot na ng 300 plus million. At bukod doon, yung Maleta Gang, di ba? Ano ba ang issue dito? Magnanakaw, mandarambong. Bakit ayaw pa imbestigahan si Balulong? Ngayon, alam na ng tao kung ano yung ginagawa kay BP Sara. Kaya doon siya lalong lumalakas. Kaya wag mong itigil yan, boss. Idiretso mo. Idiretso mo ng gusto. Oo, takot yan? Natatakot na ho sila. Alumpihit na ho itong mga to. Dahil pagdating ho, lagi kong sinasabi, dahil pagdating ho ng 2028, titingin nyo, 17 na ho ng Agosto, konting kembot na lang, Berna. Pagdating ng Ber, konting buwan na lang, 2027 na, boss! 2027 na. Diyan na ho, magkakaalaman. Sabi ng universe, babae ho ang magiging presidente. Kaya galingan nyo, not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They are actually looking now for evidence. Kung siya rin tatanong, kayo tatanungin ko. Mga nanunood dito at yung mga bago pang salta dito sa ating mumunting channel, tatanungin ko kayo. Naniniwala ho ba kayo sa pinagsasabi ni Pastor? Si Pastor ho. Naniniwala ho ba kayo na dahil daw sa impeachment ay nawawala na ho ng tiwala ang taong bayan? Take note na binanggit niya pa yung taong bayan. Huwag ho nyo kaming sasali sa taong bayan nyo.
anak ka ng timpakman ka. Makapagtaong bayan ka, wag ka. Hindi nga kayo kinikilala eh. Ayaw nga sa inyo ng sambayan ng Pilipino. Ayaw ho sa inyo. Tapos idadamay nyo ang taong bayan. Kayo-kayo na lang ho. Iwas kami sa inyo. Pero anyway, ikaw ang tatanungin ko, total andyan yung comment section. Naniniwala ka ba na ang taong bayan daw na sinasabi nito ni Jobante wala na hong tiwala kay BP Sara? Pakisagot nyo sa comment section. At syempre, kung umabot ka sa ating ito, yung dulo ng ating video. Kung meron kang gustong sabihin, andyan po yung comment section. Meron kang suggestion, andyan po sa comment section. At meron kang hindi nagustuhan, andyan din po sa comment section. At syempre, dito tayo sa shoutout segment natin. Hindi naman ho tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout. Shoutout tayo special mention tayo kay Ma'am Pasita and Ma'am Charis ng California, USA At kay Sir Arnel Lado, special mention ka rin, sir. Shoutout sa iyo. Ito na, kay Ma'am Malu Damanusan. Hindi. Ma'am Malu Survivor Mix Vlog. Lorraine Bautista, shoutout po sa iyo. Dodong Miparum. Dodong Miparanum. Shoutout po sa iyo. Marciana de la Cruz, shoutout po sa iyo. Christmel Sit, shoutout po sa iyo. Melbert Suwan, shoutout po sa iyo. Mamalu again. Mamalu Survivor Mix Vlog, shoutout po. And Lourdes, shoutout po Ma'am Veronica Peralta, shoutout po Loretta Naong. Remital Teresa, shoutout po sa iyo Ma'am. Perla Lang, shoutout po sa iyo. Special mention kay Ma'am Amara Timberlake, shoutout po sa iyo Brigger Vlogs. Boy Kulot, shoutout po sa iyo sabi dito, Boy Kulot, relax lang kuya, parang atakihin ka na sa puso. Alalahanin mo na lang wala namang maniniwala sa honghang na bagkus. Yung vlog natin kahapon dito sa, alam mo yon yung naninira. Sinisiraan si Senator Robin Padilla. Mula kay Annabel Basukaw, shoutout po sa iyo. Rodolfo Hobilban, shoutout po. Solomon Galdido. Rogerio Repaha, shoutout po sa iyo. Maria Teresa Sanyeto. Teresa Arot. Roman Rodriguez. Lovi, shoutout po sa iyo. Gina Lynn Naipa, shoutout po sa iyo. Corazon Kaha. Elia Bades. Abdul Med Orang, shoutout po sa iyo. John Taraso. Cleone Green, shoutout po sa iyo. Mel Slinder, shoutout po sa iyo. Jocelyn Peralta, Joseph Bomediano, shoutout po sa iyo. Daniel Tonggol ulit, shoutout po sa iyo. Mark Marciana de la Cruz, ma'am, shoutout po sa iyo. Arnel Lado again, shoutout po. Remiter Teresa again. Adbikar Muhammad, Adkar Muhammad, shoutout po sa iyo, Sir Joel De Leon, shoutout po. Federico Roseg, Carmelita Denker, shoutout po sa iyo. Albert Agustin, Lorna Cabrera, Domingo Lumpay, Alberto Abigay, Jocelyn Perla again, and Sonny Chan, Milagrina Antonio, Elsa Hitman Mercado, shoutout po sa iyo Ma'am Veronica Peralta, Pasio Salufrenia, Gandhi Sorita, Josephine Perla, Fernan Rabbit, shoutout po sa iyo Abdullah Med Orang, shoutout po sa iyo, and ito nagpapa-shoutout sa iyo, sa atin. Sabi dito, shoutout sabi ni Ma'am Melinda Samonte. Yes, good. Shoutout po sa iyo Ma'am Melinda shoutout po sa iyo mula Saudi Arabia ba siya? Sa Saudi ata siya. Saudi nga. Si Ma'am Melinda Samonte. Yan, kumabot ka sa ating shoutout segment. Ako naman ay maglalambing. Kung gusto nyo po, andyan po yung share. Diyan po yung share button, subscribe button. Kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na.
At ganito lang ho gagawin nyo para meron kayong video araw-araw. Subscribe, bell, at meron dyan all para meron kayong natatanggap na notification everyday. Hanggang sa muli, bye-bye!